Salamat sa Panginoon. Tayo ay nagkaroon na naman ng isang pagkakataon upang makabahagi, makapag-share. Ngayon, meron akong topic na ginawa. True Faith of the Gentiles. Ito yung tamang pananampalataya ng mga hintil. Ano ba yung hintil? Ano ang ibig sabihin ng hintil? A person of a non-Jewish nation or of non-Jewish faith. Yun. So, ibig sabihin, kung hindi tayo kasama sa mga Hudyo o sa Jewish faith, ay hindi tayo kasali sa lahi ng mga Israel. Tayo ay tinatawag na mga hintil. Ibig sabihin tayo Pilipino, tayo ay hintil. Hindi tayo kasama sa lahi ng mga Israelita. Lahat na hindi bayan ng Diyos, yan ay tinatawag na hintil nang makatanggap tayo ng biyaya din ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, meron ako diyang ginawa na dahil ito nga ang aking matinding paninindigan sa aking nakita na na tamang aniba ng mga tao. Ito yung simbahang nasa langit. Kaya ako ngayon, ma-share ko lang sa inyo kung ano yung aking paninindigan na ang aking natagpuan sa Biblia, na ito ay sulat ni Apostol Pablo, na yung Church of God, Sabbath Keeper. Dahil bakit? Yung church, yung mga taong naniniwala kay Kristo. Yun ang ibig sabihin. Kapag naniniwala ka kay Kristo, yun yung tinatawag na iglesia. Dahil si Hesukristo ang naghayag ng kalooban ng Ama sa langit, kaya tama lang si Apostol Pablo sa kanyang paliwanag na Church of God, dahil ang pinagmulan ng kalooban ay ang Ama. Yun yung Ama, yung God. At ngayon, ano ba si Hesukristo? Siya yun yung anak ng Diyos, na siya lamang ang naghayag ng kalooban ng kanyang Ama. Kaya tama si Apostol Pablo na Church of God. Ngayon, yung sambahang nasa langit, yan yung Tabernacle of Moses, yung Jerusalem. Ngayon, si Kristo ang nandun. Siya ngayon ang ating punong saserdote, high priest doon sa langit. Ito yung natagpuan ko sa Biblia. Na yan din ay kasama din dyan. Kaya yung aking mga background dyan ay naniniwala ako sa 10 Commandments. Nandun yun kasi yun ay utos ng Ama na ibinigay kay Moses. Hindi yun kay Moses. Yun ay utos lang ng Diyos Ama na ibinigay kay Moses. Kaya aking paninindigan, Church of God na Sabbath Keeper, may 10 Commandments ako. Dahil tayo ay mga ulibong ligaw na isinugpong sa tayo mga sanga ng punong ulibong ligaw na isinugpong sa tunay na sanga ng punong ulibo, ay tayo ay hindi pwedeng magmalaki dahil ang bumubuhay sa puno ay ang ugat. Kaya ngayon sa lahi, ang ugat natin ay ang mga Israelita, kasi siya ang ginamit ng Diyos Ama na karakter. Yan, hindi tayo pwedeng magmalaki. Kaya ako naninindigan na meron din ako doon na yung 7 candlestick. At saka ngayon, yung showbread, dahil ito na ngayon yung ito na yung katawan ngayon ni Kristo. Yan. At yun na nga ang ating punong saserdote doon sa langit. Yan, yun na-share ko lamang. Pero ang aking topic ngayon ay, ano ba yung tamang pananampalataya ng mga hintil? Kasi ako ngayon, meron akong nakita na dahil nga ako dati, ang hilig ko nga ay, ma-share ko lang sa inyo, ang hilig ko nga ay yung mga hindi ko nakikita. Katulad nito, namangha ako, grade 3 pa lang ako, namangha ako dito sa kuryente. Bakit pumiilaw yung bulb? Namangha ako. Yun nga sana ang gusto kong maging kurso, yun ang electrical engineering, subalit sa kadahilanan talagang medyo hirap ang aking magulang at talagang hindi siguro palad, ay hindi ako nakapag-aral yan. Kaya lang ngayon, ito ngayon, nung nga na-share ko nga dyan sa inyo, nang ako ay bakit ako naging ganito ang kalagayan. Ngayon, sa madalit salita, ako ay may nakikita. May nararamdaman ako, nakikita ko na sa pagbabasa ko ng Biblia, iba yung naging sitwasyon natin. Iba. Ba't ang layo-layo? Kaya ngayon, ito bibigyan ko, kasi dati, parang ipalagay natin na katulad ngayon na lang na kasi nalaman natin na ang pananampalataya ng unang panahon ay itong mga Hudyo, yung mga Parisiyo at saka mga Romano. Bago dumating ang ating Panginoon si Kristo, ay samantalang meron naman na silang basihan na ang paniniwala. Kaya lang,
sa aking pag-aaral ay itong mga Hudyo ay paglilinis lamang sa laman, hindi paglilinis sa espiritu. Yan, marami silang pagkukulang noong unang kapanahunan. Kaya nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na lang siya sa paglilinis ng laman, kundi sa paglilinis ng espiritu. Kaya, yan ha. Ngayon, meron ako sa inyong isi-share. Ayaw ko nang pahabain na sobra. May isi-share ako sa inyo, mga kababayan. Mga hintil. Tayo ay mga hintil. Tayo ay hindi kasama sa bayang Israel. Meron lang ako nakuha dito. Alam naman natin na si Rizal ay napakatalino. Diba? Alam natin yan. Lahat natin nalalaman. Kaya lang, ako'y namangha kay Rizal sa kanyang natuklasan. At ito ay may related din sa aking naobserbahan sa kapanahonan ngayon. Bakit tayong mga hintil ay totoo ba? Ito na ba talaga? O tayo ay nalilinlang lang? Kasi mayroon akong topic dyan na mayroong nasa Revelation na hula na bababang mula sa langit at magpapakilala siya na siya ay anak ng Diyos. Yan ay nandito na sa lupa. Yan ang matindi ngayon na naging installation na sa ating mga kaisipan. Yan, hindi na muna yun ha, kasi haba tayo. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng idea kung bakit ganito ang nangyari. Ako nakita ko dito, ito sulat ni Rizal sa babae sa taga Malulos. Nasa ikapito, ito naman siguro nandiyan, meron kayong mga Google, i-google nyo na lang. Bakit ganito ang nakita niya? Ha? Ito ha, babasahin ko sa inyo. Ito sa ikapito ito. Pag nilayan ninyong maigi kung ano ang reliyong itinuturo sa atin, tingnan ninyong mabuti kung yan ba talagang utos ng Diyos o ang pangaral ng Kristong panlunas sa hirap ng mahirap, pang-aliw sa dusa ng nagdudusa. Hanin ninyo ang lahat na itinuturo sa inyo, ang pinatutunguhan ng lahat ng sermon, ang nasa kasa, nobina, kuwintas, eskapularyo, larawan, milagro, kandila, sinturon, at iba't iba pang iginigiit, inihiyaw at idinidiin araw-araw sa inyong loob, tainga mata. Hanapin ninyo ang punot dulo at ihambing ninyo ang reliyon sa malinis na reliyon ni Kristo. At tingnan kung ang inyong pagkakristyano ay kapareho ng inaalaga ang gatasang hayop o kaya ng pinatatabang baboy na pinatataba hindi dahil sa pagmamahal sa kanya, kundi upang maipili ng mas mahal at ng lalong pagkakakitaan. Yan ha, napakabigat na paratang ng ating bayani na si Gato si Rizal. Yan yung kalagayan. Ngayon, alam nyo naman yan, na although na nga si Rizal ay inakusahan ng rebellion, pero hindi pa rin tayo nagbago, yun pa rin. Kaya ngayon, naging topic ko ngayon, ito ang aking topic na isi-share sa inyo, kung totoo ba talaga na tayo ay tumanggap ng banal na espiritu, dahil tayo manghintil, totoo yun, tumanggap tayo. Pero ang mga dapat natin gawin. At ngayon ha, isi-share ko sa inyo, ito binigyan ko ng title na True Faith of the Gentiles. Ito yung tamang pananampalataya ng mga hintil. Ngayon meron ako dito na ang pangitain ni Pedro nang tumanggap ang manghintil ng pananampalataya. O dito natin babasahin sa Gawa 10, 1 hanggang 17. Ito ha. Bibigyan ko kayo ng idea na kung ano ba talaga. Ito ha, sa Gawa 10, 1 hanggang 17. Kung kayo may mga Biblia, kasi hindi ko ito bibigyan ng mga ano ko pa yan, yung bibigyan ko pa ng, kasi wala akong mga gamit, cellphone lang. Kaya kayo na lang ang bahala. Dito ito ay ginamit ko ang Biblia na ito, May They Be One Bible. Ito yung, pero halos parehas lang ang translation kung uunawain natin ha. Ito ngayon no, dito tayo sa Gawa 10, 1 hanggang 17. Sa Cesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio. Siyang kapitan ng batalyong Italyano ng hukbong Romano. Siya ay isang debutong tao. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan ng bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahirap.
Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Yupa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatiras sa may tabing dagat. Sa city pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debutong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Yupa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Yupa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya ay nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya sa isang tinig, "Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, Hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumain ng anumang marumi." Muli niyang narinig ang tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitain iyon. Yan ha. Kaya dito, napansin natin na ang ginamit ng ating Panginoon si Kristo dito sa mga hintil ay si Cornelio, isang batalyong Italyano na siya ay mapanalanginin at nagbibigay ng limos. Matulungin siya. Saan tumingin ang Diyos sa pagkakataong ito? Sa kanyang puso at isipan. Hindi siya tumingin sa ipinapasok sa kaniyang tiyan sa pagkakataong ito. Na ito yung dito tayo magpapasalamat dahil sa magitan ni Cornelio, nalaman natin na yung pagtanggap din natin bilang isang hintil na makatanggap tayo ng banal na Espiritu. Ito. Kaya tayo pasalamat. At sino bang sumulat ito? Ito yung pangyayari nito nang umakyat na si Jesucristo, patay na siya. Na ang ginamit dito ay sila Pablo at sila Pedro. Si Silas, si Bernabe, nandyan. Yan yung mga apostol ni Kristo Jesus. Yan. At si Pablo ang ating apostol sa kapanahunan ngayon. Siya ang malaki ang kanyang kapamalaan sa may kapangyarihan, sa mga Israelita at sa mga hintil. Tayo yun. Nun lang tayo nakatanggap ng banal na Espiritu sa magitan nito nga ni Cornelio. Sa ating pagpapatuloy kung ano ba ang kahulugan ng pangitain ni Pedro na tumanggap na tamang pananampalataya ang mga hintil. Ito ay makikita natin sa Gawa 18 hanggang 36. Yan Ito yung ang kahulugan ng pangitain ni Pedro nung tumanggap tayong mga hintil. Dito natin sisimulan sa 18 hanggang 36. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, "Tingnan mo, may 3 lalaking naghanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila." Yun. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang ipaglilingkod ko sa inyo?" Sumagot ang mga lalaki, "Kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipinasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo." Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Yun, pansinin natin dito sa 22 na aalamin natin kung ano yung sasabihin ni Pedro, kasi si Pedro at Pablo ang ating mga ngaral noon kung bakit tumanggap ang mga hintil. Pansinin ninyo dito na pakinggan ang sasabihin ninyo. Yun yung pakikinggan, yung aral, yun ang gustong mapakinggan nito ni Kapitan Cornelio, yung batalyong Italyano. Ano mapakinggan? Yung sasabihin yung aral nila Pedro, nila Pablo.
nang tanggapin nila ang banal na espiritu. Ha? Kasi ito ang ginamit ni Jesucristo. Ito lamang yung simula ng pagtanggap natin na tayo mga hintil. Ito yung kahulugan ng pangitain ni Pedro. Nung tumanggap tayo na pakikinggan, gustong mapakinggan ni Cornelio ang mga sasabihin ni Pedro. Pinatuloy sila ni Pedro doon, pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan siya sumama sa kanila, gayon ang ilang kapatid na taga Joppa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea, doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan ng kanyang inaanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sabi ni Pedro, tumayo kayo, ako'y tao rin katulad ninyo. Yun, akala dahil nito, nagpatira pa sa kanya, yun nga ay, hindi nga pwede yun. Ang sabi ni Pedro ay, ako'y tao rin katulad ninyo. Patuloy sila uusap habang pumasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming tao nagtitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan. Yan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon ang nakalipas, bandang alas 3 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakasisilaw, ang kasuotan. Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang inyong panalangin at kinalugdan niya ang pagtulong mo sa may hirap. Yan. Ito ha, napakaliwanag ha. Na ano? Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang inyong mga panalangin at kinalugdan niya ang pagtulong mo sa mahirap. Ipasundo mo sa Joppa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya agad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at salamat naman at kayo'y pumarito. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipagsasabi ng Panginoon. So ibig sabihin, ito ha, napakabuti nito. Na nung tumanggap tayo, ano ba yung ipasasabi? Ano ba yung dapat nating alamin? Yun na? At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa magitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Yan. Napakaliwanag ha. Ito, binasa ko na sa inyo ito upang malaman ninyo kung ano ba talaga ang dapat gawin natin mga hintil nang tumanggap tayo ng banal na espiritu. Dito ha. Patuloy natin. Dito natin makikita kung ano ba yung ipinagkaloob ng Diyos sa mga hintil. Yung espiritu ng Diyos sa mga hintil, makikita natin ito sa Gawa 10:44 hanggang 48. Dito natin makikita sa Gawa 10:44 hanggang 48. Ito yung ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga hintil. Nagsalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga hintil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Yun yung pagbaba. Nabumaba, ito yung nagpapatuloy na bumaba din ng Santo sa mga hintil. Tingnan ninyo ha, na nagsasalita, nagpupuri sa Diyos sa iba't ibang wika. Ito yun nang tumanggap ang mga hintil. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos
niyang bautismohan sila sa pangalan ni Jesucristo, pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili panoon ng ilang araw. Yan. Nung bumaba na dun yung Espiritu Santo, yan napakaliwanag ha. Napakaliwanag. Ngayon, dito tayo sa, para malaman natin na ito, nandito na, siyempre alam naman natin na ang Hudyo ay may ibang paniniwala sa pamagitan ng mga kautusan ni Moises. O yan. Pero nalaman natin dito na bumaba na din. Pero ano ba? O ito ha. Ang pagsama ni Pedro sa mga hintil at hindi nagustuhan sa iglesia sa Jerusalem. Dahil itong mga Hudyo noong unang kapanahunan ay may iba silang paninindigan. Pero ano ang ito? Alamin natin dito sa Gawa 11, 1 hanggang 3. Ito ha. Nasa Gawa 11, 1 hanggang 3. Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hintil na tumanggap rin salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na masugid sa pagsunod sa kautusan. Yan. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hintil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Yan. Tingnan nyo ha. Kasi ito ipapaliwanag ko sa inyo na dati dahil bakit? Kaya nga yung pangitain nga ni Pedro na yun ay yung mga hayop na marumi na hindi niya kinakain. Ito yung pagtanggap kasi itong mga Israelita mahigpit ang utos sa kanila. Kaya ngayon, sabi nga ni Pedro, kailanman hindi siya kumain. Ito ngayon yung ibig sabihin kasi itong mga hintil ay wala ditong bawal. Pero nakatanggap din sila ng biyaya ng Panginoon, ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nahihirapan itong mga iglesia sa Jerusalem dahil ang mga Hudyo ay hindi pwedeng makipamayan sa mga hintil. Kasi sila nga yung lahi ng Diyos. Yung mga Israelita. Pero, sa pangyayaring ito, ano ba yung, Kaya ngayon, sa pangyayaring yun, isinalaysay ni Pedro sa kanila ang buong pangyayari. Nabuwaba din sa mga hintil ang banal na Espiritu. Ito ay makikita natin sa Gawa 11, 4 hanggang 18. Kung kayo may mga Biblia, sundan ninyo ito sa Gawa 11, 4 hanggang 18. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain mula sa langit at ay ibinaba sa kinaruruan ko ang isang tila na malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagbasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumanggapang sa lupa, mabangis at mga lumilipad. Pagkatapos, narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkain marumi. Muli kong narinig ang tinig na mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Yan ha. Yan. Ngayon lang, yan sa pagkain na yan, ibang topic yan. Meron akong topic yan. Huwag natin bigyan ng puntos yan. Ang mahalaga dito, ito yung pagtanggap ng mga hintil. Ibig sabihin, dahil nga sinabi ko nga, ito nga si Cornelio, ay hindi tumingin ang Diyos sa kanyang kinakain. Tumingin siya doon sa kanyang kalooban. Ha? Ito muna yung ating pansinin para hindi kayo nabigatan. Na ibig sabihin, na yung iba rito, ay akala nila lahat ay pwede nang kainin. Pero dito nga sa tinatapi ko, meron din bawal. Kaya ipagpapatuloy natin kung ano ba talaga. Ha? Hindi ko magagawa yung Panginoon. Hindi ako kumakain naman ng pagkain marumi. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. At 3 ulit na nangyari yun. At pagkatapos ay hila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali rin iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin na buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang alaning na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya sa isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa inyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Yan, napakaliwanag ha. Ulitin ko ha. Na sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan. Ibig sabihin, meron palang gagawin tayong mga hintil upang ikaw
at ang iyong sambahayan ay maligtas. Yan. Sa pagpapatuloy natin ha, nandyan yan. Magsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad na ibinigay niya sa atin, noong tayo manalig sa Panginoon si Kristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos na pagkataong magsisi, magbagong buhay upang maligtas. Yan. Doon tayo nakatanggap. Pero ngayon, ano ang sabi dito? Na meron tayong sasabihin, ito nasa 14, sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Yan. Yan, ipagpapatuloy natin kung ano ang mga dapat gawin. Tayong mga hintil, meron ding bawal. Ngayon ha? O, ito na. Ito yung mga suliranin. Ang mga suliranin sa pagpupulong sa Jerusalem. Dito ha? Ito ngayon. Dito natin puntahan sa Gawa 15:1 hanggang 19. Ito yung mga suliranin. Dahil nga sila yung mga Hudyo. Hindi sila hintil. Pero, nang makatanggap din tayo, may mga suliranin sila. Kaya sila nagpulong sa Jerusalem. Dito natin makikita sa Gawa 15:1 hanggang 19. Yan, kung may Biblia, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kagaling itinuturo ni Moises, hindi kayo maligtas. Mahigpit itong tinutulan ni Pablo. Yan ha. Dahil nga si Pablo, siya ang iniatang sa atin sa mga hintil at sa mga Israelita at may kapangyarihan. Kaya ito ay tinutulan ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya napagpasihang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na sa Antigua upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa mga pinuno ng iglesia. Isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Pinisya at Samaria, ibinalitan nila roon na marami ng mga hintil ang nahihikayat sa panampalataya. Ito na may labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat na ginawa ng Diyos sa magitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilan mananampalataya kabilang sa pangkat ng mga Parisiyo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nalaman ninyo na noong mga nakarang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. Yan ha, kanina sinabi ko na sa inyo na ito ha, sinasasi na yun. Sino mangaral sa mga hintil? Si Apostol Pablo. At sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos ay nakasaliksik ng puso. Ang nagpatotoo na sila ay tinanggap din na nila ang tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Sino yung kanila? Tayo mga hintil at doon sa mga Israelita. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila ay nanalig kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumampalataya tayo at naligtas sa magitan ng kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. Gayun din naman sila, tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ang mga hiwalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa magitan nila. Pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang na isinalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho
upang hanapin at sambahin ng lahat ng mga tao ang Panginoon. Ng lahat ng bansang tinatawag ko upang maging akin. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya, ang pasya ko, huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Diyos. Yan. Yun. Yun ang pasya nila na wag, hindi, kasi nga tayo mga hintil. Hindi tayo mga Israelita. Ang utos sa kanila napakabigat sa magitan ni Moises, kaya lamang yun nga sa paglilinis ng laman, hindi sa paglilinis sa Espiritu Santo. Kaya sila naguguluhan. Pero ang sabi nila na kaya't ang pasya ko'y huwag nating gawing mahirap para sa mahintil ang paglapit sa Diyos. Yan. Yun sa paglapit sa Diyos, huwag mahirap. Pero, nung sa kanilang pagpupulong, ano ba yung dapat gawin ng mga hintil? Ha? Ito ngayon, binasa ko sa inyo kanina yung kay Jose Rizal sa ikapito sa sulat niya sa Malolos na hanapin natin yung ihambing natin, hanapin ninyo ang punot dulat, himbing ninyo ang reliyon sa malinis na reliyon ni Kristo, at tingnan kung inyong pagkakristyano ikapareho na inaalagang gatas ng hayop at pinatatabang baboy, na pinatataba hindi dahil sa pagmamahal sa Kanya, kundi upang ipagbili ng mas mahal at ng lalong pagkakakitaan. Yan ha? Kaya dapat natin, hahanapin natin yung tunay. Ito si Jose Rizal, ang ating bayani, meron sa ating ipinapahanap. Alam ko ako'y may nakikita ako, pero ano ba talaga yung dapat natin? Ito ngayon yung mga dapat natin gawin bilang isang hintil. Dito natin masusumpungan, ha? Gawa 15, 20 hanggang 21. Ito yung gawa 15, 20 hanggang 21. At dito ang sinasabi, ano ang sabi nila Apostol Pablo? Nang sa kanya'y pagtatalumpati. Dito sa 20, sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, huwag makiapid, huwag kakain ng hayop na binikti, at huwag kakain ng dugo. Ha? Sapagkat mula pa nung unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pahinga, at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Yon. Ano yung may bawal? Ano yung dapat natin gawin? Bilang isang mga hintil, alam ko ngayon na ang kalagayan natin ngayon ay katulad ng si Kristo ay ang lagay natin ngayon sa kapanahunan ay parang kadarating pa lang ng ating Panginoon si Kristo. Dahil kaya nga siya dumating nung unang panahon, may nakita ang kakulangan kung ano mang ginagawa ng kanyang bayan at ng mga hintil. Wala sa kanilang bawal. Kaya kung talagang gusto mong tumanggap at ikaw ay nakatanggap ng banal na Espiritu, dapat sundin mo ito. At ngayon, napakarami nito na nagpapakilalang siya akala mo siya yung anak ng Diyos. Nandito na, bumaba na. Ito yung nakikita ko. Kaya siguro dahil nga sa electrical yung mga nagustong bagay na hindi ako may nakikita. Kaya ko ito, masidhi ko itong gustong sabihin. Ito lang ay share ko lang sa inyo. Makapagpabuti lang ako, isang tao lang. Alam ko ngayon, napansin ko ngayon sa kapanahunan natin ngayon, talagang inobserbahan ko kahit sa channel ko, ang tao hindi makadiyos. Lahat sila mahilig sa mga kalayawan. Ito ha, ito babasahin ko yung dapat natin gawin ha, nang tumanggap tayo ng banal na Espiritu. Ha? Dito sa una ha, nasa gawa 15, 20 hanggang 21, ulitin natin para mas maganda. Sa halip, sulatan natin sila. Sino susulatan tayong mga hintil? Ulitin ko sa 20, sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, huwag makiapid, huwag kakain sa hayop na binti, at huwag kakain ng dugo. Yan. Dito, sa 15, 22 hanggang 29. 15, 22 hanggang 29. Ito. Kaya't maminabuti ng mga apostol na mga pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili sa ilan sa kanila upang suguin sa Antigua. Kasama ni Pablo at Bernabe, ang mga pinili niya ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking ginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hintil sa Antigua.
sa Syria at sa Sicilia. O ito rin, sa Pilipinas na rin. Kasi tayo hintil naman. Noon lang sila Pablo pumunta doon. Ha? Ulitin ko ha. Kaming mga apostol ay pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hintil sa Antigua, sa Syria at sa Sicilia. At sa Pilipinas. Yan, ito binabasa ko sa inyo ha. Kapag tayo'y hindi lahi ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham, tayo mga hintil. Yan ha. Kaya isinama ko na tayo mga Pilipino hintil din. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilan kasamahan namin na galing dito kahit na hindi namin sila inutusan. At binabagabag nila kayo sa magitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagkaisa naming magpadala sa inyo ng mga sugo kasama sila sa ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Mga taong hindi nag-aatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinabi sa sulat na ito, sapagkat minabuti namin na ang Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng ibang pangpasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binikti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. Paalam. Yun ang ating pinalalayuan. O, napakaliwanag ha. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binikti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. O, ayan ha. Napakaliwanag ha. Sa 22, meron pa rin dito na makukuha natin nasa Gawa 21-25. O, dito ha. Ito yung ating dapat gawin natin. Ito yung susundin natin. Gawa 21-25. Ha? May bawal. Wala natin lahat na dahil nga doon sa pangitain. Pero may bawal. Nandito pa rin sa Gawa 21-25. Ito. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil. Isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binikti, at huwag makikiapid. Yan ha? Paulit-ulit na sinasabi rito ha? O dito natin hanapin din sa 1 Corinto 5:9-11. 1 Corinto 5:9-11. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makisalamuha pa sa mga nakiapid. Hindi ang mga makamundong pakikiapid. Yan ha? Hindi ang makamundong pakiapid, sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyusan. Yan ha? Yan yung ating lalayuan. Ang tumutukoy ang tinutukoy ko sapagkat para sila'y maiwasan, kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang nagsasambing sila'y Kristiyano ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng mga tao. Yan ha? Yan ha? Napakaliwanag ha? Na nang tayo makatanggap, tayo mga hintil, yan ang ating iiwasan. O, dito pa rin tayo sa 1 Corinto 6, 9-10. Ito ha? Hindi ba ninyo na alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikiapid, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Yan ha? Yan ha? Napakaliwanag ha? O, yan ang mga sinasabi ko. Nandito pa rin tayo sa 1 Corinto 8:4-7. 8:4-7. Kaya nga, tungkol sa pagkain inhandog sa Diyos-Diyusan, alam nating ang mga Diyos-Diyusan ay larawan ng mga bagay na di totoo.
At alam natin, iisa lamang ang Diyos. Kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa mga lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at sa mga Panginoon ay marami. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At sa magitan din niya nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan noong una. Yun na. Yan na, napakaliwanag ha. Dito rin sa 1 Corinto 10, 7 hanggang 14. Yan yung dapat natin mga iwasan nang tumanggap tayo ng Banal na Espiritu, tayo mga hintil. Ha? Ito yung mga dapat nating iwasan. Nasa 1 Corinto 17 hanggang 14. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw. Huwag tayong makikiapi gaya ng ginagawa ng ilan sa kanila. Kaya't 20 taon ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating subukin si Kristo gaya na ginagawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng mga anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba, at isinulat upang tayo naman mabubuhay ngayon ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sinuman na nag-aakalang siya ay nakatayo, at baka siya matisod. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Yan ha. Ito, napakaliwanag ha, na talagang inuulit-ulit na ito talagang Diyos-Diyusan ay napakabawal. Dahil bakit? Itong Diyos-Diyusan na to sa aking pag-aaral ay ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay equal sa paggawa ng kasamaan. Ay nga kay Apostol Pablo, ang sabi nga, hindi ka nga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ngunit gumagawa ka ng kasamaan, ay sumasamba ka na rin sa Diyos-Diyusan. Ha? Hindi ka nga gumagawa ng kasamaan, subalit sumasamba ka sa Diyos-Diyusan, ay gumagawa ka na rin ng kasamaan. Kaya ngayon, ang Diyos-Diyusan at kasamaan, kaya sinabi ko rito sa inyo, paulit-ulit, na, ito yung ipinagbabawal ng ating Panginoong Jesucristo. Dito, sa papapatuloy natin, nasa 1 Corinto 12, 2. Napakarami. 1 Corinto 12:2. Ito ang sinasabi. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyusan na di naman nakakapagsalita. Yan ha? Yan nyo, ano yung Diyos-Diyusan? Hindi naman nakakapagsalita. Napakaliwanag ha? O dito tayo, punta natin nasa yung mga bawal, ipinagbabawal para sa ating mga hintil. Galacia 5:19 hanggang 21. 5:19 hanggang 21. At ito ang ating sinasabi. Hindi makakaila ng mga hilig ng laman, pakikiapid, kaalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsisilos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Yan. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yun na, tayo ay binabalaan nila Apostol Pablo, kasi sulat ito ni Pablo. Tayo mga hintil. Ano? Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Take note ha.
Take note. Nandito siya sa 21. Sa 5:21. Yan. O sige, dito natin puntahan kung ano yung mga bawal sa atin. Sa Episo 5:5. Ito ha. 5:5. Ito ha. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan, napakaliwanag ha. Napakaliwanag. Ano yun? Yung sakim, isang uri. Kaya nga kanina sinabi ko sa inyo kung ano ba talaga ang Diyos-Diyusan. Ay equal paggawa ng kasamaan. Dito ha. Makikita ninyo dito na no? Ulitin ko sa inyo. Ha? Sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. So, ibig sabihin, kasakiman equal Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan equal kasakiman. Intindihan nyo? Yan yung mga pinagbabawal sa ating mga hintil. Yan ang mga sulat ni Apostol Pablo. O, nandito tayo na sa Episo. O, dito tayo sa Kolosas. O, hanapin natin dito sa Kolosas. Kolosas 5:3-5. Kolosas 3:5. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ano yun? Masamang nasa at ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba. Kahalaya, tingnan nyo ha. Naparehas lang sila ha. Ano yun? Pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan. Kaya Diyos-Diyusan equal kasamaan. Yan ha. Napakaliwanag yan ha. Kolosas. Hanggang sa dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Yan ha. Dahil sa mga yun, ha? Ulitin ko, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Pag hindi tayo nagpasakop, gumagawa tayo noon, tatanggap tayo ng parusa ng Diyos. Yan ha. Nandito tayo sa 1 Pedro 4:3. Hanapin natin dito sa 1 Pedro. Ito. 1 Pedro 4:3. At ito ang sinasabi. Sapat na ang panahong ulit natin. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hintil. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil sa pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan ha. Napakarami ko sa inyong na-share sa iyo. Yun ha. Dito tayo sa 1 Juan 5:21. Ito ha. Ang dami ko sa inyo na na-share sa inyo na ating guide. Tayong mga hintil, kung ano may mga bawal para sa atin. Nandito tayo sa 5:21. Ano ang sabi dito ni Juan? Sa 1 Juan, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Yan, 1 Juan 5:21. Napakarami. Ito ang utos para sa ating mga hintil na makatanggap din tayo ng biyaya ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. At sa Revelation, kung tayo may mga Biblia, dito natin sa Pahayag o Revelation 2. Pahayag, Revelation 2:14-16. 14-16. At ito ang sinasabi. Subalit may hinanakit ako sa inyo, may ilan sa inyo na sumusunod sa katitusuran ni Balaam, na nagturo kay Balak, upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyusan at nakikiapid. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nikolaita. Kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Kundi hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon. Dito sa Revelation 9:20-21. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo
at sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy, na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man, ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam at pakikiapid at pagnanakaw. O yan ha, na dapat yun ang iiwasan natin nang tayo ay makatanggap din ng banal na espiritu. Yun ang ating iiwasan. At dito sa Revelation 21:8, ito yun, 21:8, ito ang sinasabi: subalit malagim ang kasasapitin ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga nangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at ang lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Yan ha? Yan, napakaliwanag ha? At dito naman tayo sa Revelation 22:15. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. Yan ha? Yan dapat, ito yung ating sundin, ito yung ating iwasan nang tayo tumanggap. Tayo mga hintil, tumanggap din ng banal na espiritu. May mga bawal din. May bawal din. Pakatandaan ninyo. Itong mga isiner ko sa inyo, ito ang ating sundan. Yan ngayon, sa ating kapanahunan, yan yung mga hindi sinasabi ng mga mangangaral. Puro kabutihan, puro kabutihan. Katulad din yan sa pamilya, na dapat, kung tayo pamilya ng Diyos, mayroong mga ipinagtagubilin para sa atin. Katulad tayo, halimbawa isang pamilya, mayroon tayong mga batas sa ating mga anak. Ang Diyos din sa kanyang bayan may batas din na dapat sundin. Hindi lang puro kabutihan ang sinasabi. Dapat ito sinasabi rin ito, itong ipinapahayag din ito kung ano ba talaga dapat. Ayan ang ginagawa natin ngayon sa karamihan ngayon. Tayo ay pinasasamba, tayo pinasusunod pa nga na sumamba sa Diyos-Diyusan. Ngayon, dumating na si Kristo, yung pagbabago. Bakit ngayon? Tingnan mo si Rizal. Yung relihiyong tinilog siya ni Rizal hanggang sa kapanahunan, siya pa rin ang namamayagpag. Siya pa rin ang nangunguna sa ating kapanahunan. Dapat nagbabago sila. Dapat inalam nila bakit sinasabi ito ni Rizal. Ngayon ginawa nating bayani pero hindi naman natin sila sinusunod. Walang kwenta yun. Ganun din. Nang dumating si Kristo, ipinahayag na sa atin, nakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Pero sino sinusunod natin? Kasi meron ako nakausap. Dahil nga ginagamitan tayo. Ano yung sinabi ko? Ginto, pilak, tanso, bato. Hindi naman sila nakakalakad. Pero, anong ginagawa natin? Iprinoprosesyon pa. Isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Bakit doon tayo pinapasunod? Ngayon ay ipinagbabawal lang makatanggap doon tayong mga hintil. Dapat iniiwanan na natin yan. Yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, dapat tayo pinapasunod sa tunay na Diyos. Hindi sa Diyos-Diyusan lang na wala tayong pakinabang dyan. May pakinabang tayo doon sa iisang Diyos, yung Diyos Ama. At ibinigay para sa atin ang ating Panginoon si Kristo para magkaroon tayo ng biyaya, makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan niya ni Jesu Kristo, yung kanyang anak. Yun ha. Salamat sa panahon, sa pagkataong ito. Ito ay share ko lang sa inyo na ito ang aking nakita, ito yung aking panindigan na nalaman, na alam kong ito ay totoo. Sana ito'y makatulong
sa atin. Ito ay walang sapilitan, share lang, hindi ko pinipilit kasi baka mahirap sundin kung baka tayo ay katulad pa lamang ng sanggol na gatas pa lamang ang ating iniinom. So ibig sabihin ngayon, kung gatas pa lang kayo, huwag kayong masaktan. Huwag kayong masaktan. Alamin ninyo, kayo mismo magsuri kung tama ba yung aking isinisir sa inyo. At salamat sa Diyos at sa oras at pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet anything that is thy neighbor. Written with the finger of God. Go, get thee down, for thy people have corrupted them.